Ang ating scripture reading naman ngayong hapon ay continuation ng binabasa natin sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Magsisimula naman tayo sa verse 8 hanggang verse 18. Daniel's friends disobeyed the king. Verse 8. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and accused the Jews. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music shall fall down and worship the gold image. And whoever does not fall down and worship shall be cast in the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Then Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Now, if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the image which I have made. Good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Sa gaya ng mga binabanggit ko the past weeks, itong Daniel chapter 3 is a story of courage. Courage o katapangan ay hindi uniquely spiritual virtue dahil meron naman nagpapakita ng katapangan sa iba't ibang pagkakataon. Sa gera, kagaya ng World War II, yung mga kamikaze pilots at yung banzai attack ng mga Hapon, suicidal yon. Kailangan talaga ng tapang para alam mo mamamatay ka eh. Sa mga taong mahilig sa ultimate sports o yung taong matapang sa social media kapag malayo yung mga kalaban. Pero kung ang tapang ay nagmumula sa walang pag-aalinlangan sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos, kasama na ang matibay na paninindigan na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Itong courage now becomes a spiritual virtue. Ito ngayon ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. May tatlong matututunan tayo sa Daniel chapter 3 kung paano lumakad with courageous faith. First lesson, courageous faith is based on God's Word. Ayon dapat ito sa salita ng Diyos. Itong principle na ito ay mahalaga kung tayo man ay mananatiling nakatayo kapag humaharap sa mga delikadong pagsubok. Naiintindihan ni Shadrach, Meshach at Abednego ang totoong spiritual consequences ng pinag-uutos ni King Nebuchadnezzar. Itong ecumenical celebration na ito ay hindi lang pagbibigay honor sa hari. Malinaw sa kanila na yung pag-bow down at i-worship itong image ay merong religious overtones. Sa verse 12, nilinaw nga na ito ay Babylon paganism.
at against sa command ng Diyos to worship idols. Idolatry. Ang mag-obey sa Diyos ay hindi optional at obedience ay kasama ng totoong pananampalataya. Second lesson, courageous faith operates regardless of the consequences, kahit anuman ang mangyari. Ang unang consequence na nangyari dito ay malicious anger mula dun sa mga worldly unbelievers. Dahil dapat nagbabow down yung mga tao kapag tumutugtog na ang music, meron pa rin nakakita sa kanilang tatlo na hindi sumusunod dahil nalaman ito ng mga Chaldeans at inaccuse nila itong tatlong Jew. Yung literal na translation dito sa verse 8 na nararamdaman itong mga Chaldeans dito sa mga Jews, yung inis nila may kasamang galit. Ang anggad kasi, galit sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Itong mga Babylonians, hindi nila maintindihan kung bakit ayaw sumunod. Nitong mga Jew, napakadali lang naman yung pinag-uutos. Para sa kanila, itong asal ng mga Jew ay strange, kakaiba, anti-social, at laban sa kanilang pagiging Babylonian. Kahit sino, siyempre, hindi naman gusto yung pinagluloko ka, pinagtatawanan, at sa tingin sa'yo, weirdo ka kapag hindi ka bilong or worse, galit sa'yo at gusto kang gawa ng kasamaan. Pero itong tatlong Jew, alam nila na mas importante ang Diyos kaysa sa kanilang personal feelings o sarili nilang kapakanan. Nang narinig ni Nebuchadnezzar yung sumbong, binigyan pa rin niya ng benefit of the doubt itong tatlo. Baka naman hindi lang nila naiintindihan yung command sa verse 13 and verse 14. Yung pinakitang patience ng king ay isa rin palang pagsubok. Strategy ito ng kalaban para magdalawang isip tayo kung susunod ba tayo sa Diyos kapag inulit sa atin yung consequences o yung maaring mangyari kung hindi tayo mag-compromise sa kasalanan. Excuse me. So far, yung hindi pagsunod nitong tatlo ay wala naman na-accomplish kung titingnan mo. Maliban sa magalit sa kanila yung mga hari at yung mga tao. Marahil kung tayo ang nasa kalagayan nila, marahil na pag-iisip-isipan na natin na yung pagsuway or disobeying is not to our best interest. Kasi itong burning fiery furnace, kakaiba itong crematorium, itong nasa harap nila. Bakit? Hindi kasi patay ang sinusunog dito sa crematorium ito. Buhay pa. Hindi dapat natin tinitingnan o inaasahan kung anumang mangyayari kung mag-obey tayo sa Diyos. We are to trust and obey for the sake of trusting and obeying God. There is no other way. Third lesson, courageous faith is neither arrogant or presumptuous. Yung hindi siya mapagmataas o pinangungunahan ng Diyos. Itong tatlong Jew, hinarap nila yung consequences ng kanilang desisyon na hindi sumunod sa hari na walang halong pagmamataas o pinangungunahan ng Diyos. Nang hinarap na sila ni Nebuchadnezzar, magalang nilang inamin na guilty sila doon sa accusation sa kanila ng mga Chaldeans at hindi na nila kailangan pang mga tuwiran. Madalas makikita o maririnig natin ang ibang Kristiyano na kapag tinatayuan nila yung mga issues, they did so in self-righteous and arrogant manner na bagamat nag-agree yung mga ibang Kristiyano sa kanila, ayaw nilang ma-associate sa kanila. Yung dumidistansya sila, yung hindi naman namin kagrupo yung mga yan eh. Yung mayabang at malakas ang dating, hindi nakakatulong yan para ma-win yung unbelievers. Lalo na yung para bang sigurado sila sa mangyayari dahil divine will daw ito ng Diyos, pero sa totoo lang, hindi naman nila alam kung ano talaga ang mangyayari. Itong tatlong Jew, hindi sila nagdududa kung kaya ng Diyos na iligtas sila dito sa crematorium. Kayang-kaya kung gugustuhin ng Diyos. Kaso,
Ang hindi nila alam ay kung ililigtas nga ba sila ng Diyos. Verse 17 to 18. They were willing to risk their lives, certain that what would happen to them would be the good and perfect will of God. Yung ganitong klaseng commitment, hindi yan natural sa tao. Biyaya yan ng pananampalataya na nagmumula lamang sa Diyos na buhay. Nawa mangusap ang salita ng Diyos sa atin ngayong hapon.